Ang lalaki ay muling nakita ang kanyang unang pag-ibig pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. Natakot siyang makita silang magkasama ng kanyang boss. Agad siyang hinila ng babae upang magtago. Ngunit hindi niya alam na labis siyang gumamit ng lakas at napunit ang manggas ng kanyang damit. Ang muling pagkikita na dapat ay romantiko ay naging isang komedya na puno ng tawanan at luha. Si Guhi ay dating isang sikat na child star. Ngunit ngayon siya ay bumalik na sa normal na buhay. Nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak at nabubuhay ng simple. Isang araw, kasama niya ang kanyang kaibigan na may-ari ng restaurant upang mamili. Nang sumakay na ang kanyang kaibigan at handa nang umalis, bigla siyang nakasaksi. Nang isang kotse na nag-red light, bumangga at nagtangkang tumakas. Sinabihan ni Guhi ang kanyang kaibigan na maghintay at mabilis na humabol upang harangan ang kotse. Isang lalaking may pulang mukha at bumubulong ang bumaba sa kotse. Malinaw na lasing. Agad na naging isang masigasig na mamamayan si Guhi at tumawag sa pulis. Pagkatapos ng paglutas sa issue, pauwi na sila. Sinermona ni Guhi ang kanyang kaibigan na masyadong mabait kaya madalas na binubuli. Matagal nang nabasa ng kaibigan ang kanyang isip at sinabing nang hinahabol niya ang lasing na driver kanina. Bukod sa gusto niyang ipaglaban ang hustisya, gusto rin niya ng kabayaran. Natamaan sa punto, tumawa si Guhi ng may tuso. Sa sandaling ito, hindi alam ni Guhi na malapit na siyang muling makita ang kanyang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig ni Guhi ay si Zezon. Nakasalukuyan ay manager ng aktres na si Taejin. Sa set ng pelikula, ang kapareha niyang aktor ay nagpalit ng damit mula sa itim, na inihanda ng wardrobe team tungo sa puti. Lumapit si Zezon sa manager ng aktor upang makipagtalo, at iginiit na napakahalaga ng eksenang ito. Kung maganda ang pagkakakuha, lahat ng pangunahing aktor ay maaaring sumikat. Ngunit kung ang aktor ay nakatuon lamang sa kanyang personal na imahe, maapektuhan nito ang pangkalahatang resulta. Nagreklamo din ang manager. Hindi rin nasiyahan ang direktor at screenwriter sa bagay na ito. Lahat sila ay nagalit ngunit hindi niya mababago ang desisyon ng kanyang aktor. Nagbigay ng ideya si Zezon sa manager. Sinabi sa kanya na magpanggap na aksidenteng matatapon ang kari sa puting damit ng aktor. Tandaan ng manager sa kanyang isip at habang kumakain ng kari ang aktor, sinadya niyang mabangga ito. Gaya ng inaasahan, tumalsik ang kari sa puting damit. Hindi nagtagal at nakatanggap si Zezon ng balita na ang aktor ay naghanda ng magpalit sa itim na damit. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, nakipagkita si Zezon sa isang nakatatanda na kilala niya at humingi ng tulong upang makasali si Taejin sa programa ni Director Du. Bagamaki sinabi sa kanya ng nakatatanda na si Director Du kamakailan ay abala sa paghahanap sa nobelistang si Jin Mudong at iminungkahi na tulungan niya itong hanapin upang makagawa ng koneksyon. Pansamantalang walang baka si Director Du. Humingi ulit si Zezon ng pagkakataon para kay Taejin na makita sa programa ng nakatatanda. Nilinaw ng nakatatanda, kung gusto niyang sumali si Taejin sa programa, mayroon lamang isang paraan. Iyon ay ang magsama si Taejin at ang dating child star na si Guhi. Kung maaanyayahan niya si Guhi, ipapakilala niya agad sa kanya si Director Du. Gayunpaman, hinanap ni Zezon ang social media account ni Guhi. Puno ng pag-aalinlangan kung dapat niya ba itong puntahan o hindi. Lumabas na sila ni Guhi ang unang pag-ibig ng isa't-isa. Noong taong iyon, pagkatapos ng isang pagtatalo, nagbitaw siya ng masasakit na salita. At sinabihan si Guhi na huwag nang banggitin pa ang pagkakaibigan nila. Para sa karera ni Taejin, pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay naglakas loob si Zezon na pumunta sa flower shop ni Guhi. Nag-aayos ng bulaklak si Guhi at biglang lumitaw sa likuran niya. Sa sandaling nagkatitigan sila, pareho silang nagulat. Ang nanginginig na mga kamay ni Guhi ang nagbunyag ng pagkabigla sa kanyang puso. Sinubukan niyang maging kalmado at tinanong kung bakit siya naroon. Nagsinungaling si Zezon na namimili lang siya, habang pumipili ng bulaklak si Guhi. Inanyayahan niya itong sumali sa programa. Noong bata pa sila, si Guhi at Taejin ay isang sikat na national brother and sister team sa Scream, at magkaklase rin sila sa high school. Umaasa siyang tatanggapin nito ang imbitasyon upang pagsamahin ang mga lumang alaala sa kasalukuyang buhay para sa mga manonood. Tiyak na magiging curious ang lahat kung paano siya lumaki. Ngunit, tumanggi si Guhi na gamitin ang mga lumang alaala para sa publisidad at ayaw ding ilantad ang kanyang pribadong buhay sa publiko. Nag-aalalang nagtanong si Zezon kung tinatanggihan niya siya dahil minamaliit niya ito noong high school at humingi ng tawad sa sakit na idinulot niya rito noong taong iyon. Nagtaka si Guhi, hindi niya alam na minamaliit siya nito noong high school. Sa huli, umuwi si Zezon na bigo, dala-dala ang paso ng cactus. Hindi niya nagawa ang misyon ng nakatatanda, kaya kailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumonekta kay Director Du. Pag-uwi niya, sinuri niyang mabuti ang nobela ni Jin Mudong, at naramdaman niyang pamilyar ang pangalan. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, tumakbo siya pa uwi agad, at kinuha ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga bagay mula sa high school. Mayroon itong nobela ni Jin Mudong, na may nakasulat sa unang pahina na handog ni Guhi kay Zezon. Bigla niyang naalala, si Guhi pala si Jin Mudong. Noong taon na iyon, para ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanyang nobela, binigyan niya rin ito ng wishing bracelet. At kahapon, nakita niyang suot pa rin ni Guhi ang bracelet na iyon. Nagdulot ito ng pag-aalala sa kanyang puso. Hindi inaasahan kinabukasan. Nakita niya ulit si Guhi na naghahatid ng bulaklak sa istasyon ng Z. Tinulungan niya ang kanyang kasamahan na pirmahan ang pagtanggap ng baukwe. Gusto ni Guhi na kumuha ng larawan niya habang hawak ang mga bulaklak para mag-ulat sa nag-order. Ngunit nang inayos na ni Guhi ang anggulo ng kuha, biglang sumulpot sa frame ang kanilang mutual friend na si Seokju. Hindi pa natapos magbiro si Seokju kay Zez at tinanong kung gusto pa rin niya si Guhi.
Sinipa ni Zezon ang kaibigan at nahihiyang umalis. Tinanong ni Guhi si Seokju kung nagkausap pa ba sila ni Zezon sa loob ng maraming taon o kung nag-aral din ba ito sa ibang bansa tulad niya. Sinabi ni Seokju sa kanya na ang pamilya ni Zezon ay nalugi kaya hindi ito nakapag-aral sa ibang bansa. Pagkarinig nito, agad hinabol ni Guhi si Zezon. Nagdahilan siya na tuturuan niya ito kung paano alagaan ang cactus para makuha ang numero ng telepono nito. At iginuhit pa ang dami ng tubig na kailangan araw-araw sa palad nito. Nakita ni Zezon na may sugat ang daliri nito at hinila ang kamay nito hinipan at binigyan ito ng band-aid. Ngunit, naalala ni Guhi noong high school. Hinila rin ni Zezon ang kamay niyang may sugat at hinipan ito sa ganoong paraan. Ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin ito nagbabago. Isang salita niya ang nagpagulo sa isip ni Zezon. At sa martial arts practice, nakatingin lang ito sa guhit sa palad niya at nawawala sa sarili. Sa muling pagkikita pagkatapos ng maraming taon, ang mga aksyon ni Guhi ay tila nagtatago ng isang hindi malilimutang damdamin. Hindi niya malaman kung nagkamali siya ng intindi o kung iyon talaga ang katotohanan. Kinabukasan, nagkataon na nakita ni Zezon si Direktor Du at lumapit para batiin ito. Ngunit mukhang walang pakialam ang kabilang panig. Sinubukan niyang banggitin si Jin Mudong. Agad na nagbago ang saloobin ni Direktor Du ng 180 degrees. Lumabas na ang anak ni Direktor Du ay isang masugid na tagahanga ni Jin Mudong. Paulit-ulit na pinipilit ng bata ang kanyang ama na ayusin ang isang pagkikita. Dahil alam na kaklase ni Jin Mudong si Zezon, humingi ng tulong si Direktor Du upang makakuha ng pagkakataon para kay Taejin. Kailangang maging makapal ang mukha ni Zezon at puntahan ulit si Guhi. Sinabi niya rito na may isang high school student na labis na humahanga sa kanya at gustong makita siya ng isang beses. Umaasa siyang matutugunan nito ang kahilingan ng bata. Ngunit sa pagkakataong ito, masayang pumayag si Guhi. Masayang inalok ni Zezon na tulungan si Guhi sa pagdadala ng bag ng pataba. Biglang nataranta si Zezon at hindi sinasadyang nahawakan ang pulso ni Guhi. Ang biglaang pagdikit ng balat ay nagdulot ng kaunting awkwardness sa kanilang dalawa. Namumula ang mukha ni Guhi at hindi makatingin ng diretso kay Zezon. Bago umalis, binigyan ni Zezon si Guhi ng calling card. At espesyal siyang binigyan ng peres ng guwantes. Umaasa siyang hindi na ito masusugatan pa sa hinaharap. Sa araw ng fan meeting, nagdala si Guhi ng isang baukwet ng bulaklak para kay Zezon. Ipinaliwanag ni Zezon na na-traffic ang kabilang panig kaya malilate sila at sasama rin ang ama ng bata na siyang producer. Agad na nagalit si Guhi at naramdaman niyang ginamit lang siyang pain. Ang layunin ni Zezon ay gamitin siya para mapalapit sa producer. Ipinaliwanag ni Zezon na ang tagahanga ay isang high school student at normal lang na may kasama itong tagabantay. Ngunit naniniwala pa rin si Guhi na ginagamit niya ang kanilang mga alaala at damdamin noon. Nang aalis na sana siya, dumating ang high school student at si Direktor Du. Inayos ni Guhi ang kanyang damdamin at hinikayat ang batang tagahanga na magpatuloy sa pagsusulat. Matapos matagumpay na makilala si Guhi, nagpadala si Direktor Du ng imbitasyon kay Zezon na nagsasabing maaari siyang mag-organisa ng isang pagpupulong para kay Taejin. Natamo ang layunin, magalang na inihatid ni Zezon si Direktor Du. Ngunit hindi pa rin humupa ang galit ni Guhi. Kinuwestiyon niya si Zezon kung ang high school student na iyon ay hindi anak ni Direktor Du at isa lamang ordinaryong tagahanga. Makikipag-ugnayan pa rin ba siya? Gustong malaman ni Guhi kung anong klaseng tao na ba talaga si Zezon na yon. Ang sinabi niyang iyon ay nagpaalala kay Zezon noong tinanong siya ni Guhi kung ano ang pangarap ng isang nagniningning na tulad niya. Lumabas sa pagbabalik tanaw. Malamig siyang nagpasalamat sa tulong ni Guhi at ninais na maging masagana ang negosyo nito. Binalikan ni Guhi ang larawan ni Zezon at Seokju. Sa simula ay gusto lang niyang kunan si Zezon ng nag-iisa. Ngunit si Seokju ay biglang sumingit sa frame. Gayunpaman, hindi niya nagawang burahin iyon. Nakita ng kaibigan niya na nag-iisip ito, kaya inutusan siyang bumili ng sibuyas at magpahangin. Habang naglalakad sa daan, may ideya si Guhi na makita si Zezon. Hindi na niya hinubad ang apron at tumakbo ng diretsyo sa istasyon ng GC para hanapin ito. Nag-alala si Zezon na makita sila ng direktor, na magkasama na magdudulot ng chismis tungkol sa kanilang personal na buhay. Kaya mabilis niya itong hinila at nagtago sa isang sulok ng pader. Hindi niya alam, labis siyang gumamit ng lakas at napunit ang manggas ng damit nito. Matapos mawala ang panganib, tinanong ni Zezon kung ano ang layunin niya at bakit siya tumakbo doon na nakasuot ng apron. Lumapit si Guhi at niyakap si Zezon. Ang aksyon na ito ay nangangahulugang, masaya akong makita ka. May hindi magandang pagkabata si Guhi. Nakatira siya sa kanyang ama, ngunit ito ay isang walang trabaho. At hinayaan lang siyang mamuhay ng mag-isa. Paminsan-minsan lang umuuwi ang kanyang ama, ngunit para lang kunin ang lahat ng pera na pinaghirapan niyang kitain. Isang araw, nagdala ang kanyang ama ng isang maliit na bata at sinabing anak ito ng babaeng kasama niya. At hiniling kay Guhi na alagaan ang bata sa loob ng ilang araw. Ano man ang naging reaksyon niya, iniwan ng kanyang ama ang bata at nagmamadaling umalis. At mula noon, hindi na nagpakita ang kanyang ama. Biglang nagkaroon si Guhi ng hindi kadugo na nakababatang kapatid upang buhayin ang sarili at ang kanyang kapatid. Kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad, ang pagdating ng bata ay nagpainit sa kanyang buhay. Nagparamdam sa nag-iisang binata ng init ng pamilya sa unang pagkakataon. Noong araw na iyon, umuwi si Guhi mula sa trabaho at nakita ang mga nagpapautang na nakaharang sa pintuan. Kinailangan niyang magbayad ng utang para sa kanyang ama at tiisin din ang kanilang galit.
Nagdulot ito ng matinding sama ng loob sa kanya. Iminungkahi niya na hanapin nila ang kanyang ama para doon ibunton ang galit. Pagkaalis ng mga nagpapautang, lumapit ang isang binata na kasing edad niya. Siya si Seokjo na naging matalik niyang kaibigan kalaunan. Malapit nang magpakasal ulit ang ina ni Seokjo sa ama ni Guhe. Labis itong ikinalungkot ni Seokjo. Naghinala siya na pareho lang ang mag-ama ni Guhe at parehong naghahangad ng pera ng kanilang pamilya. Nagbitaw pa siya ng salita na kapag bumisita ang kanyang ina. Tiyaking magpanggap si Guhi na kawawa para maawa ito. Walang pakialam si Guhi sa damdamin ni Seokjo at ayaw ding masangkot sa mga problema ng kanyang ama. Binaliwala niya si Seokjo at dumiretso sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang araw, hinanap ng ina ni Seokjo ang lugar kung saan nagtatrabaho si Guhi. Nabalitaan niyang si Guhi ay isang honor student. At kahit na hindi madalas pumapasok, sumasali ito sa mga writing competition at nananalo kapag sumasali. Inutusan niya si Guhi na mag-transfer sa bagong paaralan. Bagamat hindi kailanman ginampanan ng ama ni Guhi ang kanyang responsibilidad bilang tagapag-alaga. Kailangan pa rin niyang magtapos sa high school. Tuition fee at upa. Tutulong siya sa loob ng makatwirang limitasyon. Ayaw makialam ni Guhi sa kanyang ama o sinumang konektado rito. Pumayag siyang mag-transfer sa bagong paaralan. Ngunit tumanggi siyang tumanggap ng anumang iba pang tulong. Gayunpaman, siya ay lubos na nagtataka kung ano ang nakita ng ina ni Seokjo sa kanyang ama. Sumagot ang ina ni Seokjo na naakit siya sa pagiging simple nito. Pagkatapos, prangkang sinabi ni Guhi na hindi na ito kailangang mag-aksaya ng panahon at lakas para sa kanya. Hindi siya makikialam sa buhay ng kanyang ama. Umaasa pa siya na magiging masaya ang kanyang ama at ang ina ni Seokjo upang hindi na ito magdulot ng problema sa ibang tao. Sa simula ng bagong semestre, naging magkaklase sina Guhe, Seokjo at Sezon. Nang mag-roll call ang guro, agad na nakilala ni Sezon si Guhi bilang ang dating child star. Dahil sa pagtataka, palagi niyang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ngunit si Guhi ay halos natutulog sa lahat ng klase. Pagkatapos ng klase, tinapik ni Seokjo ang balikat ni Guhe para gisingin. At pinaalalahanan siyang oras na para magtrabaho. Magkakilala na sina Sezon at Seokjo mula pa noong bata. Tinanong niya si Seokjo kung kakilala nito si Guhe. Agad na tinukso ni Seokjo si Sezon at sinabing siya ang unang nakakilala kay Guhe. Dahil gusto na niya ito mula pa noong child star pa ito. Sa sandaling ito, inatasan ng guro si Sezon bilang class president na pumunta sa bahay ni Guhi upang ibigay ang form para sa college application at kailangang tiyakin niyang nakumpleto ito. Matagal naghintay si Sezon sa labas ng bahay ni Guhe. Bago niya nakita si Guhe at ang kanyang kapatid na umuwi, ibinigay niya ang form at aalis na sana, ngunit sa sandaling iyon, kumalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Pagkarinig nito, inanyayahan ni Guhe si Sezon na pumasok at kumain ng noodles. Ito rin ang unang pagkakataon na nalaman ni Sezon na magaling magluto si Guhe. Matapos patulugin ang kapatid, abala si Sezon sa pagbabasa ng nobelang. Ginamit ni Guhe para magkwento sa kanyang kapatid. Nagulat siya at sinabing matagal na siyang hindi nakakahanap ng ganoong kaakit-akit na gawa. Sinabi ni Guhe na kung gusto niya, maaari niya itong uwi at basahin. Nobela niya iyon at malapit ng ilathala. Pinuri ni Sezon si Guhi bilang isang nakatagong henyo. Walang pakialam si Guhi kung henyo ba siya o hindi. Gusto lang niyang kumita ng pera. Nang punan niya ang form para sa college application. Ang tanging nasa isip ni Guhi ay ang kumita ng pera. Kaya sa lahat ng tatlong nais na propesyon, isinulat niya mayaman, taikoon at magnet. Matapos makumpleto ang misyon, inihatid ni Guhi si Sezon sa hintuan ng bus at nagbahagi sila tungkol sa kanilang buhay. Ang buhay ni Guhe, bukod sa pagtulog, ay pagtatrabaho lang. Sila ay tila nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo, ngunit nagkaroon ng matinding interes sa isa't-isa. Sa paaralan, paminsan-minsan ay binibigyan ni Guhi si Sezon ng lollipop at nakikipag-lunch ito sa kanya at sumusulat pa sa kanyang palad. Ang salita na nagpapaalalang makinig ng mabuti. Ang dalawang puso ay unti-unting naglapit sa isa't-isa sa bawat pagkakataon. Biglang kumalat sa paaralan ang chismis na si Guhi at isang babaeng estudyante ay pumasok sa motel. Walang kaalam-alam, sinuntok ng vice principal si Guhi at inutusan siyang suspindihin ang pag-aaral para sa pagsusuri. Nang gabing iyon, dumating si Sezon sa labas ng motel at hindi inaasahang nakita si Seokjo. Naghinala si Seokjo na gusto niya si Guhi kaya interesado siya sa mga bagay na nangyayari dito. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Guhi. Pinilit ni Seokjo si Guhi kung totoo ba ang chismis. Sinabi niya na hindi lang siya ang gustong malaman kundi curious din si Sezon. Pagkatapos sabihin iyon, naunang umalis si Seokjo dahil ayaw na niyang mangabala. Ipinaliwanag ni Sezon na anuman ang chismis. Nagtitiwala siya kay Guhi. Sinabi ni Guhi na nagtatrabaho siya bilang receptionist doon dahil mahirap makahanap ng trabaho sa gabi. Pagdating ni Guhi sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa labas. Sinabi nito sa kanya na mag-impake ng mga gamit upang lumipat sila sa bahay ni Seokjo. Pumayag ang ina ni Seokjo na bayaran ang kanilang mga utang. Mula ngayon, hindi na sila mamumuhay ng mahirap. Nagtanong si Guhi tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Prangkang sinabi ng ama na hindi niya makontak ang ina ng bata, kaya maaari niya itong dalhin sa ulila na bahay. Nagalit si Guhi at nagbabala sa kanyang ama na huwag nang guluhin pa ang buhay nilang magkapatid. Paulit-ulit na ipinaalala ng kanyang ama na kailangan niyang isipin ang mga nakatatanda. Kapag nagkasakit siya, hindi sasagutin ng mga nakatatanda ang gastos. Sumagot si Guhi na mas gugustuhin pa niyang mamatay na may sakit. Kinabukasan, International Children's Day, sa mungkahi ng kanyang kapatid na babae, dinala siya ni Guhi sa amusement park.
nang gusto ng kanyang kapatid na babae ng sorbetes. Pinaupo siya ni Guhi at pinaghintay na babalik siya. Gayunpaman, nang bumalik siya, nawawala na ang kanyang kapatid. Halos mabaliw siya sa paghahanap sa lahat ng dako. Hanggang sa natagpuan siya ng isang cleaner na nagtatago sa banyo. Umiiyak ang batang babae at sinabing sinadya niyang magtago dahil labis siyang nahihirapan sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang kuya. Kung mawawala siya, hindi na mahihirapan ang kanyang kuya. Umiiyak din si Guhi at niyakap ang kanyang kapatid. At nangakong anuman ang mangyari ay palagi niya itong pananatilihin sa kanyang tabi. Nang walang pasok sa paaralan, nakasuot pa rin ng uniforme si Guhi at pumunta sa paaralan. Dito lamang niya pansamantalang maalis ang mga pasanin sa kanyang balikat para magkaroon ng sandali ng pagpapahinga. Ginaya rin siya ni Zion, iniyuko ang ulo sa mesa. Nang magmulat siya ng mata, nagkatinginan sila at mumiti. Inanyayahan siya ni Zion na lumabas at pumunta sila sa isang bookstore. Ang nobela ni Guhi ay naipublish na. Sa ilalim ng sagisag panulat na Jin Mudong, ipinaliwanag ni Guhi na si Jin Mudong ang pangalan ng kanyang ina, at sagisag panulat niya rin. Pinuri ni Zion na siguradong ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Upang suportahan siya, bumili siya ng libro at pinapirmahan ito. Pagkatapos, binigyan niya siya ng ballpen at 2 wishing bracelet. Sa pag-asang matutupad niya ang pangarap na maging mayaman. Naglakad silang magkasama patungo sa tabing dagat at nakita ni Guhi si Zion na huminto sa isang tindahan ng bulaklak. Binilhan siya ni Guhi ng baukwet na gusto niya. Habang naglalakad sa baybayin, nagpahayag si Guhi na kapag kasama niya si Zion, tila nalilimutan niya ang kanyang mahirap na sitwasyon. Hindi niya rin pinaniniwalaan na ang mga magagandang bagay na ito ay nangyayari sa kanya. Pakiramdam ay parang panaginip. Taos pusong sinabi ni Zion na gusto niya siya. Sabi niya, mag-concentrate muna sila sa pag-aaral at formal na makipag-date pagdating nila sa kolehiyo. Para maramdaman niya ang kanyang damdamin, ipinikit ni Zion ang kanyang mga mata at kusa siyang hinalikan. Ngunit sa mahalagang sandali, pinigilan ni Guhi si Zion. Nabubuhay silang dalawa sa magkaibang mundo. Gusto niya ito, ngunit kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa sandaling iyon. Lalo siyang ayaw hilahin ito sa putik ng kanyang buhay. Nang tinanggihan, galit na itinapon ni Zion ang baukwet at umalis. Pagkaraan ng ilang araw, dahil hindi niya ito makalimutan, bumalik si Zion upang hanapin si Guhi. Pinayuhan siya ni Guhi na ituon ang lahat ng kanyang isip sa pag-aaral, at huwag nang magambala pa dahil sa kanya. Labis na kinasuklaman ni Zion ang pag-iwas niya. Galit siyang sumigaw na huwag niyang sasabihin sa hinaharap na kilala niya siya. Huwag na huwag, ang inosenteng pag-ibig na iyon noong kabataan ay natapos sa ganoong paraan. Pagkalipas ng maraming taon, nang magkita silang muli, hindi pa rin mapakali ang damdamin ng bawat isa. Nang yakapin ni Guhi, hiniling ni Zion na imbitahan siya nito para kumain at uminom. Nang tumalab na ang alak, naginagpis si Zion sa nakakabaliw na tadhana. Hindi niya inasahan na ang isa sa kanila ay magiging manager ng artista, habang ang isa naman ay magiging may-ari ng isang flower shop. Binuhat ni Guhi si Zion na nalambot na at sumakay sila ng taxi. Habang nakasakay sa kanyang likod, inamin niya na minsan gusto niyang malaman kung maayos ba ang buhay nito. Taos puso ring sinabi ni Guhi na hindi lang minsan niya tinanong sa sarili kung magkakaroon pa ba sila ng pagkakataong magkita. Isang pamilyar ngunit nakakakilig. Nadamdamin ang muling lumitaw sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Guhi sa mata si Zion at nagpasya. Natanggapin ang imbitasyon na sumali sa programa. Ang documentary film na pinagbibidahan nina Guhi at Tejin ay malapit nang simulan ang paggawa. Pumunta si Zion sa flower shop para talakayin ang trabaho. Hiniling niya kay Guhi na maging pareho ang sasabihin nila sa labas. Na sila ay magkaibigan lamang noong high school. Walang pag-aalinlangang sumagot si Guhi. Na sila ay malinaw na mga kaibigan noong high school na naghalikan. Agad na nagalit si Zion at nagbabala na kung mangangahas siyang sabihin iyon. Siguradong hindi niya ito palalampasin. Nang matapos niyang magsalita, nagkamay silang dalawa. Bilang tanda ng kasunduan para sa isang matagumpay na pakikipagtulungan. Biglang pumasok sa flower shop ang producer ng programa. At tumingin-tingin para hanapin ang dating child star na si Guhi. Ngunit hindi niya alam na ang may-ari ng flower shop sa harapan niya ang mismong taong hinahanap niya. Pumasok si Zion at ipinakilala ang dalawa sa isa't-isa. Maingat na pinagmasdan ng producer si Guhi. At hindi talaga makapaniwala na ang batang lalaki noon ay ganoon nakalaki. Masaya niyang sinabi na nagustuhan niya ang pelikulang Pitas at Biba na pinagbidahan ni Guhi at Tejin noong bata pa sila. Ang muling pagsasama nilang dalawa pagkatapos ng maraming taon ay parang panaginip. Kaya naging napakahalaga ng programang ito para sa kanya. Bumalik si Zion sa kumpanya at tinawag siya ng direktor sa opisina. Naniniwala siya na kapag sumali sina Tejin at Guhi sa programa, marahil ay mas mapapansin ng publiko si Guhi. Kung tutuusin, ang biglaang pagkawala ni Guhi sa screen sa edad na 13 ay tiyak na magpapagulo sa mga tao. Hindi maintindihan ng direktor kung bakit biglang pumayag si Guhi na sumali at pinayuhan niya si Zion na kahit gusto ni Guhi na guluhin si Tejin o ano paman, sa buong proseso ng paggawa ng pelikula, dapat subaybayan ng mahigpit ang bawat galaw niya. Napansin ni Zion ang pag-iingat ng direktor kay Guhi at tiniyak na naroon siya para subaybayan at makipag-ugnayan sa buong proseso. Pagkaalis ni Zion, tinanong ni Sokzu ang kanyang ina na siya ring direktor kung bakit matagal na niyang kinamumuhian si Guhi at bakit ganoon pa rin hanggang ngayon. Naalala ng direktor ang mga nangyari noon. Namatay ang ina ni Guhi pagkatapos ng isang kaso ng pandaraya. Ang batang si Guhi noon ay nakatayo mag-isa sa lamay.
habang ang mga kamera ay patuloy na nakatutok sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay sinisisi siya dahil hindi siya umiiyak para hindi sila makakuha ng magagandang larawan. O kaya naman ay pinupuna ang kanyang ina na hindi pa nagbabayad ng utang. At huwag isipin na matatapos na ang lahat sa kanyang pagkamatay. Umalis ang direktor sa pagmumuni-muni at naramdaman niya na ang mga paksang naugnay kay Guhi ay partikular na madaling maging sentro ng pag-atake ng lahat. Napansin ni Seoksu ang pag-aalala ng kanyang ina. Nagkomento siya na ang kanyang ina bilang stepmother ni Guhi ay naaalala pa rin ang pagkabata niya na nagpapatunay na mayroon pa rin kaunting awa sa kanyang puso. Hindi inamin ng direktor na mayroon siyang damdamin para kay Guhi at hindi rin binuking ni Seoksu ang pagkukunwari nito. At sa halip ay sinabi na tiyak na magiging matagumpay ang documentary film na ito. Formal na sinimulan ang paggawa ng programa at sina Guhi at Taezin na matagal nang hindi nagkita ay nagbasyan sa espesyal na paraan sa pelikulang Bitas at Biba. Ang pamilyar na paraan ng pagtawag at kilos ay agad nagpasigla sa kapaligiran sa set. Hiniling ng producer kay Zezon na magpanggap bilang isang customer na bumibili ng bulaklak at pagkatapos ay nahihiyang makilala si Guhi bilang isang dating child star. Ipinaliwanag ni Zezon na sa harap niya talagang hindi siya makaramdam ng hiya. Umiti si Guhi at sinabing maaari siyang magpanggap na nahihiya. At siguradong susundan niya ito ng maayos. Napilitan si Zezon na maging seryoso sa pagganap ikaw si Biba, tama? Sumagot si Guhi kahit na ako, hindi ko gustong aminin. Hindi na siya pinilit pa ng producer at lumipat sa pagkuha ng eksena kung saan magkasama sina Guhi at Taezin na naghahanda ng pataba ng bulaklak. Tiningnan ni Guhi ang kamera na nakatutok sa kanya at ang mga tao sa paligid. At sa isang sandali, tila bumalik siya sa lamay ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng kakayahan ay nagdulot sa kanya ng takot sa kamera. At halos sumabog ang kanyang panic attack. Napansin ni Zezon ang pagbabago sa kanya at mahinang nagtanong kung ayos lang ba siya. Ang kanyang katinuan ay nagpabalik sa kanya sa realidad at pinigilan niya ang kanyang emosyon at nagpatuloy sa pagkuha ng pelikula. Pagkatapos ng shooting, hiniling ng producer kina Guhi at Taezin na magkaroon ng mas maraming interaksyon upang mapalago ang kanilang damdamin upang mas maging maganda ang epekto sa kamera. Habang papunta si Guhi sa restaurant ng kanyang kaibigan, nag-alok si Taezin na ihatid siya. Pinaalalahanan niya si Guhi na ang pagbubunyag ng pagpunta sa restaurant ng kaibigan tulad ng ginawa niya ay pagbubunyag ng personal na impormasyon. Nagpalitan sila ng matatalim na salita habang nakaupo si Taezin sa tabi at nanonood at pakiramdam niya ay napakaganda ng kanilang relasyon. Ngunit ang isa ay tuwirang umamin, habang ang isa naman ay mariing tumanggi. Nang bumaba si Guhi sa kotse, sumunod si Zezon at nagtanong dahil naghinala siya na inatake ito ng panic attack at gusto pa siyang irekomenda sa isang psychiatrist. Pagkatapos magsalita, nagtaka si Zezon kung bakit dati ay tinanggihan ni Guhi ang lahat ng imbitasyon sa programa. Ngunit ngayon ay pumayag siya. Nagbiro si Guhi na nalinlang siya ng kanyang plano at tumangging magbigay ng anumang karagdagang detalya. Dahil sa trabaho, mas madalas nang nakikita sina Zezon at Guhi. Nabanggit niya na naghahanda ang producer ng materyales para sa artikulo at kailangan ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang buhay ni Guhi. Dahil ang flower shop ang lugar ng shooting, kailangan lang isama ang impormasyon mula noong siya ay 20 taong gulang hanggang ngayon. Matapos ang isang araw ng shooting, sinamahan ni Zezon si Taezin sa set ng isang drama. Ang eksena noong araw na iyon ay isang romantikong eksena sa pagitan ni Taezin at isang veteranong aktor. Ngunit abala ang aktor sa pagkain at napakalakas ng paguya. Hindi na napigilan ng direktor ang magreklamo. At si Zezon, na nakatayo sa tabi, ay napakuyom din ng ngipin sa galit. Gayunpaman, napanatili ni Taezin ang kanyang emosyon at handa na siyang umiyak dahil sa sakit. Pinuri siya ng direktor sa kanyang focus at pagiging profesional. Ngunit nang magsalita si Taezin, natigilan ang lahat. Direkta niyang sinabi na ang paguya niya ang dahilan kung bakit nawawala ang aking focus. At sana ay maging mas kontrolado siya. Ang hayagang pagtukoy sa depekto ng veteranong aktor sa set ay nagtulak kay Zezon na patigilin ang shooting. At siya ang naglinis ng gulo para kay Taezin. Pagkatapos niyang ayusin, hiniling niya kay Taezin na sa susunod na may mga katulad na pangyayari, sabihin muna ito sa kanya. At huwag direktang sabihin sa veteranong aktor. Napatawa si Taezin sa mga salita ng aliw at maliliit na kilos ni Zezon. At nawala na ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Kinabukasan, nagpatuloy ang pagkuha ng dokumentaryo. Sa pagkakataong ito, ang eksena ay sina Guhi at Taezin na naghahapunan, habang inaayos ni Zezon ang buhok ni Taezin. Sinamantala niya na ayusin din ang buhok ni Guhi. Ito ay isang maliit na kilos lamang dahil sa nakasanayan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hiya, at hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng shooting, nagbabasa ng script si Zezon sa rooftop ng kumpanya ng tumakbo si Ifdu, at mapaglarong naghuli ng bula. May 2 empleyado pa ang umakyat doon para magpahinga. Nagsimula silang magdaldalan, na sinasabing hindi nila maintindihan kung ano ang iniisip ni Zezon at hinayaan ang kanyang artista na makasama ang isang sinungaling tulad ni Guhi. Ngayon ay may kapal pa ng mukha na gamitin ang kanyang kwento noong bata pa siya para pagkakitaan. Nang marinig ni Ifdu ang mga salitang iyon, lumapit siya at naghuli ng bula sa kanila hanggang sa umalis sila. Hindi nagtagal, nakatanggap si Guhi ng isang baukwet ng bulaklak mula kay Ifdu. Sa card, tinawag ni Ifdu ang sarili bilang no isa fan niya at binati siya sa kanyang pagbabalik. Nakita rin ni Jejon ang card at napansin na tinawag ni Ifdu si Guhi na kuya. Nagtaka siya kung magkapatid silang dalawa. Ibig sabihin ba ay mag-asawa ang ama ni Guhi at ang direktor? Noon lang sinabi ni Guhi
na nagpakasal ang kanyang ama at ang ina ni Efe-do noong siya ay nasa grade 12. Ngunit hindi siya lumipat para tumira kasama nila. Pumunta si Guhi upang makita ang ina ni Efe-do at sa harap ng babaeng ito. Palagi niyang naaalala ang mga nangyari noon. Noong panahong iyon, kailangan niyang mag-enlist sa militar at walang mag-aalaga sa kanyang kapatid. Tumakbo siya sa bahay ni Efe-do at nagmakaawa sa kanyang ama at sa ina ni Efe-do na tulungan siyang alagaan ang kanyang kapatid sa loob ng ilang panahon. Ngunit tumalikod ang ina ni Efe-do at umalis ng walang imik. Ang kanyang ama, na laging umaasa sa iba, ay hindi naglakas loob na suwayin ang babae. Kumuha si Guhi ng pera at ibinigay sa ina ni Efe-do, na sinabing ito ang pera na ibinigay nito sa kanya noong high school. Ngayon ay ibinabalik na niya ang utang at pakiramdam niya ay wala na siyang utang na loob. Iniisip pa rin ng ina ni Efe-do na si Guhi ay ang estudyante pa rin noon na madalas mag-cutting classes at tumatakbo sa mga motel at bar. At talagang hindi niya ito gusto. Hindi nagpaliwanag si Guhi. Alam niya na noong taong iyon, nagpumilit si Efe-do na dalhin ang kanyang kapatid sa kanilang bahay kahit tutol ang kanyang ina. At inalagaan niya ito para sa kanya. Palagi siyang nagpapasalamat kay Efe-do at handang maging mabait sa kanya. Ngunit ayaw na niyang makialam pa sa ina ni Efe-do at sa kanyang ama. Sa kabilang banda, opisyal na inilabas ang press release para sa dokumentaryo. Ngunit may kasama itong lumang artikulo na siyang balita tungkol sa pagkamatay ng ina ni Guhi pagkatapos ng pandaraya. Ngayon, kumalat ang artikulong ito. Nag-iingay ang mga netizens at sinasabing ginagamit ni Taejin ang kalungkutan ni Guhi para kumita. Nag-init ang publiko, tumawag ang producer kay Guhi, at doon lang niya nalaman ang nangyari. Noong taong iyon, ang direktor ng isang entertainment company nakakilala ng ina ni Guhi. Nakilala niya ang nagwaldas ng 5 bilyong won na pondo ng pelikula at tumakas. Dahil hindi nalampasan ang shock. Ang ina ni Guhi, isa sa mga biktima, ay namatay sa bahay. Ngunit nang mag-imbestiga ang pulisya, sinabi nila na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na ang buong pamilya ni Guhi ay kasabwat. Nagdulot ito ng batikos at pag-atake sa kanya mismo sa lamay ng kanyang ina. Bumalik ang kakilakilabot na alaala na iyon at sumabog ang panic attack ni Guhi. Nang halos hindi na siya makatayo, sumugod si Sezon at niyakap siya ng mahigpit. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Sezon, sinabing pagkakamali ito sa trabaho. At gagawin niya ang lahat upang makabawi sa kanya. Hinawakan ni Guhi ang kamay ni Sezon na paalis na, at hiniling na yakapin siya ulit. Parang palagi kitang hinihintay, yakapin mo ako. Noong bata pa si Guhi, hindi niya sinasadyang hilahin siya ng isang film crew na nagsushooting sa harap upang palitan ang isang nawawalang child actor. Hindi inaasahan, ang kanyang pag-arte ay nakakagulat na natural at tuloy-tuloy, at nakatanggap ng maraming papuri. Nang makita ang potensyal ng kanyang anak sa pag-arte, naging full-time manager ang kanyang ina, at dinala siya sa Seoul upang sumali sa industriya ng entertainment. Sa edad na 11, nakatayo na si Guhi sa entablado ng parangal dahil sa kanyang kahangahangang talento, at tinamasa ang katanyagan at paghanga. Malaki ang inaasahan ng kanyang ina sa hinaharap ng kanyang anak. Gayunpaman, ang bata, sa edad na madaling lumaki, ay lumaki ng mabilis. At unti-unting pinunan ng mga direktor ang kanyang pagkawala ng pagiging mabilis. At pagiging kaibig-ibig noong bata pa, at hindi na siya inanyayahan na umarte pa. Hindi na nakakuha si Guhi ng anumang papel. Ibinuhos ng kanyang ina ang lahat ng kanyang pagkainis sa kanya. At sinisisi siya kung bakit siya lumaki. Sa kawalan ng pag-asa, nagkasakit siya at humiram ng pera kung kani-kanino. Naniwala siya sa matatamis na salita ng isang direktor ng entertainment company na bibigyan niya si Guhi ng isang blockbuster movie, at ibinigay ang lahat ng kanyang ipon upang mamuhunan. Bilang resulta, naloko siya at nawala ng lahat at hindi niya nakayanan ang matinding pagkabigla. At nawala ng pag-asa na mabuhay ang kanyang ina. Mula noon, ang kapalaran ni Guhi ay nagbago sa isang mapait na landas. Sa kasalukuyan, ang artikulo ng isang walang pusong reporter ay muling naghatak kay Guhi sa sakit ng nakaraan. Sa kabutihang palad, ang yakap ni Sezon ang naghatak sa kanya palabas sa spera ng kawalan ng pag-asa. Mabilis niyang inayos ang kanyang kalagayan. Sinabi ng direktor kay Sezon na walang problema ang orihinal na artikulo. Ang reporter ang sadyang nagdagdag ng kwento tungkol sa ina ni Guhi. Sa kasalukuyan, inalis na nila ang mga nilalaman na iyon. Hiniling ng direktor kay Sezon na tiyakin na ang kalagayan ni Guhi at Taejin ay hindi maaapektuhan. Hindi mapakali si Sezon at pumunta sa flower shop. Napansin ni Guhi ang kanyang pagkabalisa, kaya nagbiro siya ng ilang salita upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Sezon na ilan lang ang makakapagpaalis ng artikulo sa mga reporter. Maraming pagsisikap ang ginawa ng direktor upang ayusin ang relasyon. Pinayuhan niya si Guhi na huwag kalimutang magpasalamat. Matapos maresolba ang krisis, nagpatuloy ang shooting. Humingi ng paumanhin ang producer dahil sa abala na idinulot niya kay Guhi. Hindi na siya nag-alala pa, basta hindi lang maapektuhan ang programa dahil sa kanya. Nakita ng kapatid na babae ni Guhi na nagsushooting siya. Hindi siya naniwala sa sinabi niya na ginagawa niya. Iyon para lang ipromote ang flower shop. Iginiit niya kung bakit siya pumayag na sumali. Sa sandaling iyon, dumating si Sezon upang paalalahanan si Guhi na maghanda para sa susunod na eksena. Nang malaman niya na ang babae sa harap niya ay ang kanyang kapatid, biglang naalala ni Sezon noong high school na nagbasa siya ng comics para sa batang babae.
Pagkatapos umalis ni Zezon, niyakap siya ni Guhe at bumulong sa sarili na gusto niya si Zezon. Agad na naintindihan ng batang babae ang dahilan kung bakit pumayag si Guhe. Na sumali sa programa ay dahil kay Zezon. Kaya, mabilis niyang binago ang kanyang pananaw. At sinuportahan sina Zezon at Guhe na mag-shoot ng mahusay. Sa libreng oras, si Taejin ay nag-scuba diving mag-isa. Pagkatapos mag-ehersisyo, binalak niyang hanapin si Zezon ngunit hindi niya ito matawagan. Nagpasya siyang pumunta sa flower shop ni Guhe upang maglibang. Habang naghahanap siya ng daan ayon sa direksyon, dalawang estranghero ang lumapit at nagsimulang makipag-usap. Dahil sa social anxiety, hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga estranghero. Habang nakatago siya sa pagkaalanganin, biglang dumating si Sokyu at tinulungan siyang makawala. Dahil hindi handa, nagulat siya at muntik nang matumba. Mabilis siyang nasalo ni Sokyu. Napansin niyang nalilito siya sa daan kaya siya kusang nag-alok na ihatid siya sa paroroonan. Hindi sumuko si Taejin at nagpumilit na kaya niyang maghanap ng mag-isa at hindi kailangan ang tulong ni Sokyu. Sino ang mag-aakala na ang paroroonan nilang dalawa ay ang flower shop ni Guhe? Tiningnan ni Sokyu sina Taejin at Guhe na nagkukwentuhan ng masaya at naisip na tawagin din si Zezon. Ngunit hindi pa rin makontak ang telepono ni Zezon. Diretsahang sinabi ni Taejin na nagpadala siya kay Zezon ng isang nakakagulat na text na nasunog ang flower shop. Hindi niya alam kung mabilis bang darating si Zezon. Pagkatapos lamang niyang magsalita, pumasok na si Zezon ng padabog. May hawak na mini fire extinguisher na palagi niyang dala sa kanyang bag. Tagumpay ang plano, si Taejin ay tumawa ng may pagmamalaki at tumalon-talon. Na walang natitirang imahe. Habang nagkukwentuhan, ibinigay ni Sokyu ang inihanda niyang mga materyales sa pag-aaral kay Guhe at pinakiusapan siyang ibigay ito sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Inasar ni Zezon si Sokyu na parang isang tunay na guro. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Guhe, bigla siyang nahiya at hindi naglakas loob na sumagot. Tinanong ni Sokyu kung bakit niya lang siya inaasa. Ngunit hindi siya nangangahas na makipagtalo kay Guhe. Nagtatanong si Taejin sa gilid kung magkapatid ba silang dalawa. Sinabi ni Sokyu na, ngunit itinatanggi naman ni Guhe. Nang makita ito, hinila agad ni Zezon si Taejin palabas. Si Sokyu ay naiwan upang magreklamo dahil si Guhe ay ayaw aminin na siya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa gabi, pumunta si Sokyu sa bahay ni Guhe upang turuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kailangan ni Guhe na lumabas upang mag-shoot. Ipinagkatiwala niya kay Sokyu ang 3 beses na pagkain sa isang araw ng kanyang kapatid na babae. At hindi nakalimutan na paalalahanan ang bata na kapag umuwi siya ay tiyak na susuriin niya ang scorecard. Kaya huwag na siyang umasa na makalabas at makatakas sa film crew na nag-shoot sa dagat. Si Zezon ay nasa tabi niya na inaalagaan si Taejin na nahihilo sa dagat. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi napigilan na. Ang tingin niya kay Guhe na nakatayo at nilalasap ang simoy ng dagat. Pagdating sa dalampasigan, hindi rin sinasadyang itinutok niya ang kamera kay Guhe. Nang mahalata, nagpanggap siyang nagre-record ng tanawin. Ang mabait na si Guhe ay kusang naglinis ng basura sa dalampasigan. At kumalat ang kanyang ginawa. Kaya sumali ang iba sa makabuluhang gawain ito. Kailangang mag-shoot ng eksena ng pagmamaneho ng truck. Itinaas ni Zezon ang kamay at sinabing ang pagmamaneho ang kanyang trabaho. Dati, muntik na siyang mag-drift gamit ang isang van. Itinaas din ni Guhe ang kanyang kamay, at buong pagmamalaking ibinahagi na siya ay 10 taon nang walang aksidente. Nang makita ito, mabilis na umupo si Zezon sa upuan ng driver. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na pagsubok ay hindi pa rin niya mapaandar ang sasakyan. Napilitan siyang ibigay ang posisyon kay Guhe. Sa isang gabi ng tag-araw, matapos ang trabaho, nagdaos ang film crew ng inihaw na pork belly party upang ipagdiwang. Si Taejin ay nanatili sa kanyang silid at naging vegetarian upang mapanatili ang kanyang figura. Upang suportahan si Taejin, nakikain din si Zezon kasama niya. Sa gitna nito, kumatok si Guhe at isinubo ang isang handa ng inihaw na pork belly roll sa bibig ni Zezon. Nagreklamo siya kay Guhe na sinira ang kanyang paninindigan. Ngunit tapat namang tinamasa ng kanyang katawan ang masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, mag-isang naglakad-lakad si Guhe sa dalampasigan. Nagkataon niyang nakita si Zezon na naglalakad din at nadapa. Dahil sa pagkapahiya, tinanggihan ni Zezon ang kamay na iniaabot niya at tumayo mag-isa. Tinulungan ni Guhe si Zezon na tanggalin ang isang bagay na nakakabit sa kanyang buhok. Biglang hinawakan ni Zezon ang pulso niya at tinitigan ang bracelet na ibinigay niya. Sabay nilang naalala ang mga alaala noong nakaraan. Biglang naging medyo malabo ang kapaligiran. Habang naglalakad pabalik, tinanong ni Guhe si Zezon kung